Maligayang pagdating sa Dear Niece, isang channel ng mga kwentong hango sa tunay na karanasan ng mga Pilipino. May pag-ibig, may drama, at may mga kwentong pampamilya na puno ng emosyon at aral sa buhay. Bago natin umpisahan, please huwag kalimutan mag-like, comment and subscribe upang lagi kang updated sa aming mga bagong kwento. Simulan na natin ang kwento ni Yana at Carlos. May mga pagkakataon sa buhay na hindi ka naman talaga kulang. May trabaho ka, may sariling sweldo, may maayos na pamilya, may mga kaibigan. Pero sa tuwing may reunion, bigla kang nagiging incomplete. Ganito ang pakiramdam ni Yana Lopez habang nakatitig sa notification sa kanyang cellphone. Family Reunion Saturday, alas 6 ng gabi, Lopez Ancestral House. Isang simpleng message lang iyon sa group chat. Pero para kay Yana, para iyong summoning letter papunta sa interrogation room. Napabuntong hininga siya habang nakaupo sa maliit na coffee shop malapit sa opisina niya. Katatapos lang ng shift niya bilang customer support specialist. Pagod ang mata, pero mas pagod ang isip. Alam na niya ang mangyayari. Yana, ikaw na lang ang single. Ang ganda mo naman. Bakit wala ka pang boyfriend? Kailan ka magpapakasal? Hindi ka na bumabata. Paulit-ulit, taon-taon. Hindi naman sa wala siyang nakadate, hindi rin siya manhid, pero sa tuwing may nakikilala siya, parang hindi sapat. O kaya naman, sila ang hindi handa. At sa tuwing may reunion, parang kailangan niyang ipagtanggol ang sarili niya. Napatingin siya sa salamin sa harap niya. Simple lang ang suot niya. Office blouse, slacks, light makeup. Hindi naman siya pangit, hindi rin siya boring. Pero bakit pakiramdam niya may kulang? Kulang ba talaga? O may hinihingi lang ang mundo na hindi naman niya obligasyon? Napailing siya at uminom ng natitirang iced coffee. Busy ka na lang kaya, Yana. Magdahilan ka. Sabihin mong may overtime, pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon ang gusto niya. Gusto niyang pumunta. Gusto niyang tumayo sa harap ng mga kamag-anak niya nang hindi nahihiya. Nang hindi kinakawawa sa mga tanong. Gusto niyang minsan, siya naman ang pag-uusapan dahil may something sa buhay niya. Napatingin siya sa labas ng coffee shop. At doon niya siya nakita. Isang lalaki. Nakaupo sa gilid ng bangketa. May suot na gusot na polo. Madumi ang sapatos. Parang ilang araw nang hindi nakakatulog ng maayos. Hindi ito namamalimos. Hindi rin ito nanghihingi ng tulong. Tahimik lang. Nakatingin sa malayo. Parang may sariling mundo. May kakaiba sa tindig nito. Hindi siya mukhang ordinaryong pulubi. May postura. Kahit nakaupo, diretso ang likod. Malinis ang galaw ng kamay. At kahit magulo ang buhok, hindi ito mukhang pabaya. Parang hindi siya bagay doon. Napakurap si Yana. What if? Hindi niya alam kung saan nanggaling ang ideya. Siguro sa pagod. Siguro sa inis. Siguro sa desperasyon. Pero bago pa niya ma-analyze ang iniisip niya, tumayo na siya. Mabilis niyang kinuha ang bag. Binayaran ang kape. At lumabas ng coffee shop. Huminto siya sa harap ng lalaki. Nag-angat ito ng tingin. At doon siya natigilan sandali. Malinaw ang mga mata nito. Hindi lasing, hindi lutang, hindi desperado. Kalma. Hi, sabi ni Yana. Tumaas ang isang kilay ng lalaki. Hindi ako nanlilimos. Mahinahon nitong sagot. Medyo napahiya si Yana. Hindi rin ako magbibigay. Mabilis niyang sagot. Sandaling katahimikan. Naririnig niya ang tibok ng puso niya. Ano ba to, Yana? Baliw ka na ba? Pero imbes na umatras, umupo siya sa harap ng lalaki. May offer ako sa'yo, sabi niya. Tahimik pa rin ang lalaki. Nakatingin lang sa kanya. Parang sinusuri kung seryoso siya. Kailangan ko ng boyfriend, diretsahan niyang sabi. Walang emosyon ang mukha ng lalaki.
Excuse me? Kalmado nitong sagot. Fake lang, mabilis niyang dagdag. May family reunion kami sa Sabado. At ako na lang ang single sa pamilya. Pagod na akong tanungin kung kailan ako mag-aasawa. Hindi siya makapaniwalang ginagawa niya ito. Pero tuloy siya. Magpanggap ka lang na boyfriend ko. Isang gabi lang, babayaran kita. Nanahimik ang lalaki. Hindi ito agad nagsalita. Napakagatlabi si Yana. Siguro iniisip nitong baliw siya. O baka scammer. Magkano? Bigla nitong tanong. Napatigil si Yana. Ha? Pumayag ba siya? 5,000, sabi niya agad. Hindi siya nag-isip. 5,000 para sa kapayapaan ng isip niya. Para sa isang gabing hindi siya kawawa, tahimik pa rin ang lalaki. May matitirhan ka ba? Tanong ni Yana. Sandaling tumingin ang lalaki sa malayo. Wala. Hindi niya alam kung totoo iyon. Pero may kung anong sumikip sa dibdib niya. Pwede ka muna sa kondo ko. Guest room, hanggang matapos ang reunion. Napatingin ulit sa kanya ang lalaki. Diretso. Walang iwas. Bakit ako? Tanong nito. Napangiti si Yana ng kaunti. Hindi ka mukhang bastos. 1 segundo. 2. 3. At hindi ka mukhang takot. Dagdag pa niya. Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ng lalaki. Parang may amusement sa mata nito. Anong pangalan mo? Tanong ni Yana. Carlos, sagot nito. Carlos. Bagay ang pangalan. Yana, sabi niya. Hindi pa rin siya sigurado kung tama ang ginagawa niya. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, parang may kontrol siya sa sitwasyon. Okay, sabi ni Carlos. Isang simpleng salita, pero parang may bumagsak na bato sa dibdib ni Yana. Okay? Ulit niya. Tumango si Carlos. Isang gabi, reunion. Acting boyfriend. Napangiti si Yana. Totoong ngiti. Deal. Tumayo siya at inilahad ang kamay. Saglit na tinitigan iyon ni Carlos bago niya tinanggap. Malakas ang grip. Mainit ang palad. Hindi siya mukhang pulubi. Hindi talaga. Habang naglalakad sila papunta sa kotse ni Yana, hindi niya maiwasang mapaisip. Ano bang ginagawa mo, Yana? Hindi mo kilala ang lalaking to. Pero habang nakikita niya itong maglakad sa tabi niya, hindi siya nakakaramdam ng takot. May presensya ito na kakaiba. Kalma. Kontrolado. Parang hindi siya ang nangangailangan. Pagkasakay nila sa kotse, saglit na nagkatinginan sila. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Carlos. Huminga ng malalim si Yana. Hindi. Sandaling katahimikan. Pero pagod na akong magpaliwanag sa mundo. Hindi sumagot si Carlos. Tumingin lang ito sa harap. Sabado, sabi niya. May 3 araw tayo para mag-practice. Bahagyang nangumiti si Carlos. Practice? Oo, kailangan convincing ka. Nag-iba ang titig ng lalaki. Parang may lihim na alam. Don't worry, mahina nitong sabi. Magaling akong umarte. Hindi alam ni Yana kung bakit may kakaibang diin ang huling salitang iyon. Habang umaandar ang sasakyan, hindi niya alam na ang lalaking katabi niya ay hindi lang basta estranghero. Hindi niya alam na ang simpleng deal na ginawa niya dahil sa hiya at pressure ay magsisimula ng isang kwentong babaligtad sa buong buhay niya. Sa kabilang side ng lungsod, may mga taong naghahanap sa isang pangalan. Carlos Hidalgo, young CEO, missing for 3 months. Pero sa sandaling iyon, hindi CEO ang katabi ni Yana Lopez. Isa lang siyang lalaking pumayag magpanggap. At si Yana ay isang babaeng hindi alam na ang inupahan niya para sa reunion ay may sariling imperyong tinatakbuhan. Hindi makatulog si Yana ng gabing iyon. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil may estrangherong natutulog sa guest room ng kondo niya. Kundi dahil sa pakiramdam na may ginawa siyang bagay na hindi niya kayang bawiin. Mula sa kama niya, nakatitig siya sa kisame. Carlos. Isang pangalan lang,
Isang deal lang, 3 araw. Ilang beses niyang inulit sa isip niya ang eksena kanina sa coffee shop. Kung paano siya tumayo. Kung paano niya nilapitan ng isang lalaking hindi niya kilala. Kung paano niya inalok ng pera para magpanggap. Hindi iyon normal, pero ngayon nandito na siya. At bukas, magsisimula ang training. Kinabukasan, maaga siyang nag-ising dahil sa amoy ng kape. Napakunot ang noo niya. Hindi siya nagtitimpla ng kape ng ganitong oras kapag day off. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kwarto. At doon siya natigilan. Nakatayo si Carlos sa maliit na kusina niya. May suot na simpleng puting t-shirt na ibinigay niya kagabi. Malinis na. Hindi nagusot, nakaayos ang buhok. Nakatalikod ito habang naghahalo ng kung ano sa kawali. Sunlight from the window hit his side profile. Tahimik. Kontrolado ang galaw. Parang sanay. "Good morning!" sabi nito nang hindi lumilingon. Napakurap si Yana. "Paano mo nalaman na gising na ako?" "Footsteps?" Simple. Lumapit siya at tiningnan ang lamesa. Garlic rice, scrambled eggs, bacon. 2 tasa ng kape. Hindi ito mukhang lutong trial and error. Mukhang professional. "Marunong kang magluto?" tanong niya. "Basic," sagot nito. "Basic? Kung basic ito, ano pa ang advanced?" Umupo si Yana at tahimik na pinagmasdan ang lalaki. Hindi na ito mukhang pulubi. Sa totoo lang, kung hindi niya nakita kahapon sa bangketa, iisipin niyang corporate guy ito na nagbakasyon lang sa probinsya. Diretso ang tindig. Malinis ang kuko. Maayos magsalita. Hindi siya mukhang nangangailangan ng 5,000. "Titikman mo ba o titigan mo lang?" tanong ni Carlos. Bahagyang may amusement sa boses. Napahiya si Yana. "Titikman," sagot niya agad. Isang subo. At napapikit siya. "Masarap. Hindi yung tipong pwede na." "Masarap talaga." "Hindi ka mukhang sanay sa ganitong setup," sabi niya. "Anong setup?" "Yung simpleng kusina. Kondo. Walang kasambahay." Saglit na tumigil si Carlos bago sumagot. "Sanay ako sa kahit ano." May kung anong kakaiba sa tono nito. Hindi pagyayabang, hindi rin pagmamayabang. Parang statement of fact. Tahimik silang kumain. Pero habang tumatagal, mas napapansin ni Yana ang maliliit na detalye. Kung paano humawak ng tasa si Carlos. Kung paano siya tumingin diretso sa mata kapag may sinasabi. Kung paano siya mag-observe ng paligid bago magsalita. Hindi ito asal kalye. "Okay," sabi ni Yana matapos silang kumain. "Today, makeover day." Nag-angat ng kilay si Carlos. "Makeover? Kailangan ka nating gawing boyfriend material." Bahagyang ngumiti ang lalaki. "Hindi ba ako boyfriend material?" Napahinto si Yana. Bakit may epekto ang simpleng tanong na iyon? "Hindi pa." Mabilis niyang sagot. "Kailangan mo ng bagong damit, haircut, shoes." Tumayo siya at kinuha ang susi ng kotse. "Ready ka na?" Tumayo rin si Carlos. "At kung hindi?" Ngumiti si Yana. "Wala kang choice, may deal tayo." Habang na-small sila, hindi maiwasang mapansin ng mga tao ang lalaki. Hindi dahil madumi siya, kundi dahil may dating siya. May aura. Tahimik lang itong naglalakad sa tabi ni Yana, pero parang siya ang sentro ng lugar. Pagpasok nila sa isang high-end boutique, napatingin agad ang sales lady kay Carlos. May 1 segundo ng pag-aalangan. Pero bago pa ito makapagsalita, sinabi agad ni Yana, "He's with me." Agad nagbago ang tono ng staff. "Of course, ma'am. What style are we looking for?" Tumingin si Yana kay Carlos. Formal, casual. Boyfriend din na pang family approval. Isa-isa siyang pumili ng polo, slacks, jacket. Tahimik lang si Carlos habang sinusukat ang mga damit. Pero sa tuwing lalabas ito ng fitting room, parang ibang tao ang lumalabas. Mas lalong lumilinaw ang features. Mas lumalabas ang jawline. Mas bumabagay ang postura.
Parang hindi siya nag-adjust sa damit. Ang damit ang nag-a-adjust sa kanya. Napahinto si Yana habang nakatitig. May mali ba? Tanong ni Carlos. Wala, mabilis niyang sagot. Pero may mali. Masyado siyang bagay. Masyado siyang comfortable sa mamahaling tela. Hindi siya mukhang first time sa ganitong lugar. Subukan mo to, sabi ni Yana. Inaabot ang navy blue suit jacket. Pagkalabas ni Carlos suot iyon, tahimik ang butik. Isang staff ang napatingin ng matagal. Parang may recognition, pero agad itong umiwas. How do I look? Tanong ni Carlos. Napahawak si Yana sa dibdib niya. Convincing, sagot niya. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Good. Matapos ang butik, dinala niya ito sa salon. Habang inaayos ang buhok nito, napansin ng stylist ang bone structure. Ma'am, model ba to? Biro ng stylist. Hindi sumagot si Yana. Pero sa loob-loob niya, may tanong din. Model ba to? Corporate air? O magaling lang talaga siyang magdala ng sarili? Nang matapos ang haircut, tinanggal ng stylist ang apron. At doon tuluyang tumigil ang mundo ni Yana. Hindi na siya mukhang lalaking nakita niya sa bangketa kahapon. Mukha siyang CEO. Hindi niya alam kung bakit iyon ang unang salitang pumasok sa isip niya. CEO. May authority sa mata. May control sa kilos. May presensya na hindi mo kayang baliwalain. Tahimik lang si Carlos habang nakatingin sa salamin. Parang hindi siya nagulat sa transformation. Parang alam na niya. Okay na? Tanong nito. Napalunok si Yana. Mas okay pa sa okay. Paglabas nila ng mall, mas marami ang napapatingin. Hindi na dahil curious, kundi dahil impressive. Hindi ka mukhang, nagsimula si Yana. Pulubi? Dugtong ni Carlos. Napahiya siya. Hindi ko ibig sabihin. Alam ko. May bahagyang nangiti sa labi ng lalaki. Hindi ako pulubi. Tumigil ang paghinga ni Yana sandali. Ha? Pero agad itong lumingon sa kalsada. Joke. Joke ba? Sa parking lot, bago sila sumakay, tumingin si Carlos sa kanya. Sigurado ka ba dito? Tanong nito ulit. Sa anong parte? Sa pagdadala mo sa akin sa mundo mo. Hindi niya alam kung bakit mas malalim ang tanong kaysa sa dapat. Isang reunion lang, sagot niya. Acting lang, tumango si Carlos. Pero bago siya sumakay, may sinabi ito na halos hindi niya narinig. Acting lang, for now. Habang pauwi sila, tahimik si Yana. May kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi na ito simpleng deal. Hindi na ito basta pag-iwas sa hiya. Parang may mas malalim na dahilan kung bakit pumayag agad si Carlos. Parang hindi siya ang mas nangangailangan. Pagdating nila sa kondo, bago siya bumaba ng kotse, tinanong niya ito. Carlos? Hindi ka ba kinakabahan? Sandaling tumingin sa kanya ang lalaki. Hindi natatakot, hindi nag-aalangan. Hindi, sagot nito. Bakit? Ngumiti ito ng bahagya. Sanay akong humarap sa mas malaking audience kaysa reunion. Tumigil ang mundo ni Yana sa loob ng isang segundo. Mas malaking audience? Bago pa siya makapagtanong, bumaba na si Carlos ng kotse. At habang pinapanood niya itong maglakad, papunta sa elevator ng building, mas lalo lang tumibay ang isang bagay sa isip niya. May tinatago ang lalaking ito. At kung ano man iyon, sigurado siyang hindi maliit. May kakaibang pakiramdam kapag may ibang tao sa bahay mo. Lalo na kung lalaki. At lalong-lalo na kung estranghero. 3 araw na lang bago ang reunion. 3 araw na kailangang maging believable ang kanilang kwento. Pero habang tumatagal, mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Hindi dahil hindi marunong umarte si Carlos, kundi dahil masyado siyang natural. Ikalawang gabi na ni Carlos sa kondo ni Yana. Tahimik ang unit. City lights ang tanaw mula sa bintana. Nasa sofa si Carlos, nagbabasa ng libro.
Libro, hindi cellphone. Hindi TV, libro. Napahinto si Yana habang hawak ang baso ng tubig. Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Bookshelf mo! Sagot nito nang hindi tumitingin. Napakurap si Yana. Ilang buwan na niyang hindi nabubuksan ang librong iyon. Business Strategy and Market Leadership. Hindi iyon romance novel. Hindi iyon self-help. Corporate level analysis iyon. Tinatapos mo? Tanong niya. Interesting! Sagot nito. Outdated lang ang ibang data. Napasinghap si Yana. Outdated? 5 years old na ang edition. Maraming nagbago sa global structure. Tahimik. Narinig niya ang sariling paghinga. Hindi iyon simpleng observation. Iyon ang tono ng taong sanay sa boardroom. Marunong ka pala sa business, sabi niya. Bahagyang tumaas ang sulok ng labi ni Carlos. Basic. Basic na naman. Laging basic. Pero sa bawat basic na sagot niya, mas lumalalim ang tanong sa isip ni Yana. Sino ka ba talaga? Lumapit siya at umupo sa kabilang dulo ng sofa. Kailangan nating mag-practice, sabi niya. Practice? Oo, kwento natin. Paano tayo nagkakilala? Isinara ni Carlos ang libro at tiningnan siya. Diretso. Walang iwas. Okay, sabi nito. Ikaw ang direktor. Napailing si Yana. Hindi ito pelikula. Lahat ng relasyon may script, sagot nito. Hindi niya alam kung bakit may laman ang simpleng linya. Fine, sabi niya. Nagkakilala tayo sa coffee shop. True. Hindi true. Mabilis niyang sagot. Kailangan romantic. Tahimik na nakatingin si Carlos. Accidentally nahulog ang papers mo. Tinulungan kita. Hindi ako nagdadala ng papers sa coffee shop. Kalmado nitong sagot. Napahawak si Yana sa noo. Okay, fine. Nagkabanggaan tayo. Pwede. Then nagkape tayo. Then naging close. Gaano ka close? Tanong nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yana. Normal close, sagot niya. Huwag kang mag-advance. Bahagyang ngumiti si Carlos. Relax. Tahimik sandali. City lights flickered outside. Yana? Bakit ka ba talaga natatakot? Sa reunion? Hindi niya inaasahan ang tanong. Natatakot? Ulit niya. Huminga siya ng malalim. Hindi ako natatakot. Naiinis lang ako. Sa expectation. Hindi siya nakatingin kay Carlos habang nagsasalita. Para bang may timeline ng buhay. Dapat by this age may boyfriend ka na. By next year kasal. After that, baby. Tahimik lang ang lalaki. Hindi ba pwedeng... Hindi muna? May bahagyang paglambot sa boses niya. Hindi ba pwedeng okay lang na mag-isa? Narinig niya ang mahinang buntong hininga ni Carlos. Pwede, sabi nito. Pero minsan, hindi sa ibang tao nang gagaling ang pressure. Napatingin siya rito. Anong ibig mong sabihin? Sometimes, sarili mo ang kalaban mo. Tahimik. Tama ba siya? Hindi niya alam. Pero may tinamaan. Lumipat si Yana ng topic. Tomorrow, kailangan nating bumili ng shoes mo. May sapatos ako. Hindi pwedeng yan. Kailangan polished. Formal. Tumango si Carlos. Okay? Simple. Walang reklamo. Walang arte. Pero habang tinitingnan niya ito sa ilaw ng sala, mas lalo niyang napapansin ang mga detalye. May faint mark sa pulso nito. Hindi sugat. Parang watchline. Yung mark ng mamahaling relo na matagal sinusuot. Carlos? Sabi niya. May girlfriend ka ba dati? 1 segundo. 2. Meron. Anong nangyari? Tahimik. Hindi kami pareho ng gusto. Short answer. Controlled. Iniwan mo? Hindi. Iniwan ka? Complicated. Lalo siyang na-curious. Anong ibig sabihin ng complicated? Tumingin sa kanya si Carlos. Hindi ito galit. Hindi defensive. Pero may lalim. May mga relasyon na hindi naman talaga para sa'yo.
Napatingin siya sa kamay niya. Bakit parang mas malalim iyon kaysa sa simpleng break-up? Kinabukasan. Morning light. Nasa work from home shift si Yana. Headset on. Laptop open. Carlos nasa kusina. Habang kausap niya ang isang customer, hindi niya maiwasang mapatingin sa lalaki. Maayos itong maglakad. Tahimik magbukas ng ref. Hindi maingay. Hindi magulo. Parang sanay sa structured environment. "Ma'am, are you there?" Tanong ng customer sa linya. Yes, I'm here," sagot niya agad. Pero hindi niya maiwasang mapansin. Si Carlos nakatingin sa kanya. Hindi bastos, hindi creepy. Observant lang, parang pinag-aaralan siya. Pagkatapos ng call, tinanggal niya ang headset. "Ano?" tanong niya. "You're good," sabi nito. Sa trabaho mo?" Napangiti siya. "Siyempre." Tahimik sandali. "You don't look small," dagdag nito. Napakunot ang noo niya. "Small? Hindi ka mukhang taong madaling ma-pressure." Hindi niya alam kung compliment iyon o observation. "Hindi lang ako nagpapakita," sagot niya. Tumango si Carlos. "Strong ka." May kakaibang bigat ang salitang iyon kapag galing sa kanya. Hapon. Nasa mall ulit sila. Habang pumipili ng sapatos, may isang sales staff ang napatingin kay Carlos ng matagal. Parang may gustong sabihin. "Sir?" Pero bago ito makapagsalita, tumikhim si Carlos. Isang simpleng tingin, at agad umatras ang staff. Napansin iyon ni Yana. "Kilalang kilala ka ba?" tanong niya. "Hindi." Masyadong mabilis ang sagot. Pagbalik nila sa kondo, mas mabigat ang pakiramdam niya. Hindi na ito simpleng acting. May mga butas sa kwento. At habang tumatagal silang magkasama sa iisang bubong, mas lalo niyang nararamdaman ang presensya ni Carlos. Hindi ito maingay. Hindi ito dominant. Pero ramdam. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng damit para sa reunion, tumayo si Carlos sa pintuan ng kwarto niya. "Yana, ready ka na ba?" Sa tanong na iyon, hindi niya alam kung reunion ang tinutukoy. "Oo," sagot niya. Ngumiti ang lalaki. "Good?" Tumigil ito sandali bago nagsalita ulit. "At kung sakaling hindi ito acting para sa akin?" Parang may bumagsak sa dibdib niya. "Ano?" "Wala." Tumalikod ito at naglakad papunta sa guest room. Iniwan siyang nakatayo, mag-isa. At sa unang pagkakataon simula nila ang deal, hindi na siya sigurado kung sino ang mas nasa kontrol. Siya ba? O ang lalaking pinatira niya sa kondo niya? Dumating ang Sabado. At kasama nito, ang kaba na ilang araw nang naninirahan sa dibdib ni Yana. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kwarto niya. Simple pero eleganting dress. Soft curls ang buhok. Minimal makeup. Hindi siya trying hard, pero gusto niyang magmukhang maayos. Hindi para magyabang, kundi para hindi na kaawaan. Sa sala, tahimik na naghihintay si Carlos. Naka-dark gray suit, polished black shoes. Maayos ang buhok. Kontrolado ang tindig. Kung hindi mo alam ang kwento nila, iisipin mong sanay na sanay siya sa ganitong okasyon. Lumabas si Yana ng kwarto. At sa isang segundo, tumigil si Carlos sa pag-aayos ng cuff ng manggas niya. Napatingin ito sa kanya. Hindi mabilis, hindi bastos, tahimik na paghanga. "You look beautiful," sabi nito. Diretso. Walang biro. Biglang uminit ang pisngi ni Yana. "Practice lang," sagot niya agad. Bahagyang ngumiti si Carlos. "Of course." Huminga ng malalim si Yana. "Okay, reminder, 3 months na tayo." 3 months. Coffee shop tayo nagkakilala. Accidentally. Marketing assistant ka. Freelance consultant? Agad na sagot ni Carlos. Napakurap siya. "Consultant? Mas believable." May punto. "Fine," sabi niya. "Freelance consultant." Lumapit si Carlos at marahang inabot ang kamay niya. "Relax."
Isang salita lang, pero ramdam niya ang init ng palad nito. Matatag. Hindi nanginginig. Sinasabi mo yan dahil hindi ikaw ang i-interviewin, bulong ni Yana. Interview is easy, sagot ni Carlos. Hindi niya alam kung bakit mas lalong nakakadagdag sa kaba ang confidence nito. Pagdating nila sa Lopez Ancestral House, maliwanag na ang buong bakuran. May tent, may ilaw, may maingay na tawanan. Narinig ni Yana ang sariling paghinga. Ready? Tanong ni Carlos. Hindi siya sumagot. Hinawakan lang niya ng mas mahigpit ang kamay nito. At doon niya naramdaman. Hindi siya bumitaw. Pagpasok nila sa bakuran, parang may spotlight na bumukas. Lahat ng mata napunta sa kanila. Yana! Ate! Uy, dumating na! At pagkatapos ng unang 3 segundo ng pagbati, dumating ang tanong. Uy, sino to? Bahagyang nangumiti si Yana. Everyone, this is Carlos. Isang maliit na katahimikan. Sinundan ng bulungan. Gwapo. Ang tangkad. Sosyal ang dating. Saan niya nakilala yan? Lumapit ang pinsan niya. Ate, boyfriend mo? Napangiti si Yana. Oo. Hindi siya sigurado kung bakit parang mas totoo ang tunog ng sagot. Lumapit si Carlos at marahang inilagay ang kamay sa likod niya. Subtle, protective, hindi overacting, sapat lang. Good evening po! Magalang na bati ni Carlos. Malinaw ang boses. Hindi mahina, hindi mayabang, saktong confident. Lumapit si Roberto Lopez, ama ni Yana. Matangkad, tahimik, matalim ang tingin. So ikaw si Carlos? Sabi nito. Yes sir. Anong trabaho mo? Diretso. Walang paligoy. Freelance consultant po. Mostly corporate strategy. Hindi kumurap si Carlos habang sumasagot. Hindi naghanap ng salita. Corporate strategy. Narinig ni Yana ang bulungan sa likod. Parang hindi iyon ang sagot ng taong walang-wala. Roberto tumango. Gaano na kayo katagal? 3 months po, sagot ni Carlos. Hindi niya tiningnan si Yana para humingi ng confirmation. Alam niya ang script. Serious ka ba sa anak ko? Diretso ulit. Ramdam ni Yana ang tibok ng puso niya. Saglit na tumingin si Carlos kay Yana. Hindi para magtanong, para lang tumingin. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Roberto. Yes sir. Isang segundo ng katahimikan. Why? Hindi simpleng tanong iyon. Bakit siya? Maraming pwedeng sagot, pero ang pinili ni Carlos, she's strong, sabi nito. Tahimik ang paligid. She doesn't pretend to be someone else. Hindi niya alam kung bakit parang siya ang nabibigla. And she deserves someone who chooses her. Dagdag nito. Ramdam ni Yana ang pag-init ng mata niya. Hindi iyon scripted. Hindi iyon kasama sa practice. Walang sumagot sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, tumango si Roberto. At sa unang pagkakataon, bahagyang ngumiti. Okay. Sa likod, narinig ang mga bulungan ng mga tita. Ang galing magsalita. Parang CEO. Napakurap si Yana sa salitang iyon. CEO. Helena? Hindi. Iba iyon. Pero bakit pa ulit-ulit lumalabas ang salitang iyon sa isip niya? Habang nagtatagal ang gabi, mas lalo lang nagiging komportable si Carlos. Nakikipag-usap sa mga tito. Nakikipagbiruan sa mga pinsan. Maayos ang sagot sa bawat tanong. Hindi siya natitisod. Hindi siya nagkakamali. At masyado siyang natural. Masyadong polished. Sa hapagkainan, may isang sandali. Lumapit ang isang distant uncle na businessman. So Carlos, anong tingin mo sa current market climate? Hindi iyon casual na tanong. Hindi iyon pang small talk. Pang boardroom iyon, hindi man lang nag-isip si Carlos. Nagbigay ito ng structured, concise, confident answer. May data, may analysis, may forecast. Tahimik ang mesa. Si Yana hindi na makakain. Hindi iyon sagot ng freelancer. Iyon ang sagot ng taong sanay mag-lead.
Pagkatapos ng sagot, tumawa ang uncle. Impressive! Pero sa likod ng compliment, may kakaibang tingin. Parang may recognition. Sa gilid ng tent, sandaling lumayo si Yana. Kailangan niya ng hangin. At bago pa siya tuluyang makalayo, narinig niya ang mahinang tawag. Yana! Paglingon niya, si Carlos. Tahimik ang ilaw sa gilid ng bakuran. Bawal dito ang overacting. Pero hindi overacting ang ginagawa niya. You okay? Tanong nito. Too convincing ka, sagot niya. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Hindi ba yun ang gusto mo? Napahawak siya sa dibdib niya. Hindi ko alam. Tahimik, sandali. Yana? Kung sakaling hindi acting ang lahat ng sinabi ko. Tumigil ang paghinga niya. Magagalit ka ba? Hindi niya alam ang sagot. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy. Pero bago pa siya makapagsalita, may narinig silang boses. Carlos? Pareho silang napalingon. Isang lalaking nasa mid-40s ang nakatayo sa may ilaw. Nakatitig kay Carlos. Parang may gustong sabihin, pero bago pa makapagsalita ang lalaki, may tumawag sa kanya. Ramon! Umalis ito. Pero ang tingin nito kay Carlos, hindi basta tingin. Recognition. Tahimik. Kontrolado ang mukha ni Carlos. Pero nakita ni Yana ang isang segundo ng pagbabago sa mata nito. Tension. Nang matapos ang reunion at pauwi na sila, tahimik ang sasakyan. Mas tahimik kaysa dati. Carlos? Kilala mo ba yung lalaki kanina? Hindi. Masyadong mabilis ulit ang sagot. Hindi siya sumagot, pero mas lalong lumalim ang tanong sa isip niya. Habang umaandar ang kotse, may isang bagay na malinaw na sa kanya. Hindi lang ito simpleng fake boyfriend. Hindi lang ito acting. At ang lalaking kasama niya sa sasakyan, may mundong hindi niya pa nakikita. Pagkatapos ng reunion, dapat tapos na ang lahat. Isang gabi lang, isang performance, isang kasunduan. Pero hindi iyon ang nangyari. Sa halip na matapos ang deal, parang doon pa lang nagsimula ang totoong kwento. Lunes ng umaga. Tahimik ang kondo. Nasa desk si Yana, naka-headset, nagsisimula ng shift. Pero kahit gaano niya piliting mag-focus sa script ng customer service, may ibang script na paulit-ulit sa isip niya. Corporate strategy, market forecast, audience, recognition. At higit sa lahat, ang titig ng lalaking tumawag kay Carlos sa reunion. Carlos, nasa kusina ito, tahimik na nagtitimpla ng kape. Normal, kalma. Parang walang nangyaring kakaiba. Good morning, sabi nito. Morning, sagot ni Yana, malamig ng kaunti. Napansin iyon ni Carlos, pero hindi ito nagtanong. Habang kausap niya ang customer sa linya, napapatingin siya paminsan-minsan sa lalaki. Hindi siya mukhang worried. Hindi siya mukhang takot na mabisto. Kung may tinatago man, hindi ito mababasa sa mukha niya. Pagkatapos ng shift, tinanggal ni Yana ang headset at huminga ng malalim. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Umupo si Carlos sa tapat niya. About? About you, tahimik. Anong tungkol sa akin? Corporate strategy, market analysis, audience. Hindi gumalaw ang ekspresyon ni Carlos. Freelance consultant? Sagot nito. Masyadong smooth. Anong klaseng freelance? Tanong ni Yana. Corporate advisory. Anong kumpanya? Saglit na katahimikan. Various, napapikit si Yana. Carlos? May nagsabi ng pangalan mo sa reunion. Tahimik. Carlos? Walang apelyido. Pero ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila. Common name, sagot nito. Common. Oo, pero hindi common ang aura niya. Hindi common ang confidence niya. Hindi common ang paraan ng paghawak niya ng mundo. Kinagabihan. Hindi agad nakatulog si Yana. Nag-scroll siya sa social media. Random. Walang direksyon. Hanggang sa may article na dumaan sa feed niya. Business Insider Philippines.
Young CEO disappears from public eye for 3 months. Napahinto ang daliri niya. Binuksan niya ang article. At doon, huminto ang mundo niya. Isang larawan. Formal suit. Boardroom background. Press conference podium. At ang pangalang nakasulat sa ilalim. Carlos Hidalgo. President and CEO, Hidalgo Global Holdings. Nanlalamig ang mga kamay niya. Binasa niya ang unang linya. Carlos Hidalgo, the youngest CEO in the history of Hidalgo. Global Holdings has been missing from public appearances for nearly 3 months. Insiders speculate internal family conflict, possible strategic withdrawal, or personal matters behind the disappearance. 3 months. 3 buwan. 3 buwan na wala sa publiko. 3 buwan na wala sa media. 3 buwan nakasabay ng 3 months relationship na ginawa nilang script. Hindi siya makahinga. Pinagmasdan niya ang larawan. Walang duda. Parehong mata. Parehong jawline. Parehong aura. Mas malinis lang, mas powerful ang itsura. Pero siya iyon. Ang lalaking natulog sa guest room niya. Ang lalaking nagluto ng almusal. Ang lalaking humawak ng kamay niya sa reunion. Carlos Hidalgo. CEO. Hindi freelancer, hindi consultant. CEO. Biglang bumukas ang pinto ng guest room. Napatingin siya. Nakatayo si Carlos sa pintuan. White shirt. Relaxed. Parang walang alam. Hindi ka pa natutulog? Tanong nito. Hindi agad siya sumagot. Dahan-dahan niyang inangat ang laptop. Ipinakita ang screen. 1 segundo, 2, 3. Walang gulat sa mukha ni Carlos. Walang pagtataka. Tanging isang tahimik na paghinga. So, sabi ni Yana, mahina pero nanginginig ang boses. Freelance consultant? Tahimik ang buong kondo. Lumapit si Carlos. Isinara ang laptop. Hindi niya ito pinigilan. Gaano mo katagal balak itago? Tanong niya. Hanggang matapos ang reunion. Hanggang umalis ka? O hanggang ma-fall ako? Diretso. Walang luha, pero ramdam ang sakit. Yana? Sabi ni Carlos, kalmado pa rin. Wag mo akong tawagin ganyan na parang normal lang. Sagot niya agad. Tumayo siya. CEO ka. Yes. Simple. Walang denial. Walang palusot. Yes. Parang simpleng sagot lang. Bakit hindi mo sinabi? Tanong niya. Because you wouldn't have treated me the same. Tumigil siya. May kirot sa dibdib. Hindi mo alam yan. Alam ko. Tahimik sandali. Everywhere I go, sabi ni Carlos, mas mababa ang boses ngayon. May expectation. May deal. May kondisyon. May alliance. Napakurap si Yana. Alliance? I left because my parents wanted me to marry someone I don't love. Dagdag nito. Nanlaki ang mata ni Yana. What? Business merger. Diretso nitong sagot. Marriage contract. Biglang naging malinaw ang article. Family conflict. Strategic withdrawal. Personal matters. Tumakas siya. At nagkunwaring pulubi. Para makatakas. Tinapunan ako ng maruming tubig ng mga batang dumaan, sabi ni Carlos. Kaya ganun ang itsura ko nung nakita mo ako. Naaalala niya. Gusot na polo. Basang bahagi sa balikat. Hindi niya napansin noon. Hindi kita nilapitan para gamitin, dagdag ni Carlos. I needed somewhere to disappear. Tahimik. Ang galit ni Yana hindi tungkol sa pera. Hindi tungkol sa status, kundi sa tiwala. Pwede mo naman sabihin, sabi niya. Hindi mo ginawa. Lumapit si Carlos. Hindi masyadong malapit. Sapat lang para marinig niya nang malinaw ang boses nito. I was tired of people looking at me like I'm a position. Tahimik. You looked at me like I was human. May kung anong bumagsak sa loob niya. You treated me like Carlos. Hindi CEO, hindi heir, hindi asset. Carlos. Natakot ako, dagdag nito. Na kapag nalaman mo kung sino ako, magbabago ka.
Magbabago ka ba? Diretsong tanong. Hindi siya agad nakasagot. Hindi dahil oo ang sagot, kundi dahil hindi niya alam. Tahimik ang ilaw sa sala. City, lights outside. Two worlds colliding in one small condo. Hindi ko alam, sabi niya sa wakas. Honest, hindi galit, hindi lambing, hindi ko alam. Tumango si Carlos. Fair. Lumakad ito papunta sa bintana. At ngayon? Tanong niya. Anong plano mo? Tumalikod si Carlos at tumingin sa kanya. I can leave. Simple. Or I can stay. Stay. Ang salitang iyon may bigat na ngayon. Pero hindi na fake, dagdag nito. Walang ngiti. Walang biro. Diretso. Yana. I didn't plan to fall for you. Tumigil ang oras. But I did. Tahimik. Hindi niya alam kung mas galit siya o mas natatakot. Kasi kung totoo iyon, mas delikado. Dahil ngayon, hindi na lang siya ang may nararamdaman. Tahimik ang kondo, pero hindi tahimik ang pagitan nila. Nakatayo si Yana sa gitna ng sala. Si Carlos sa may bintana. Sa labas, normal ang mundo. May mga ilaw ng sasakyan. May mga taong naglalakad. May mga busina sa malayo. Pero sa loob ng maliit na unit na iyon, parang nagbanggaan ang dalawang realidad. I didn't plan to fall for you. Paulit-ulit ang linyang iyon sa isip ni Yana. Hindi niya alam kung mas masakit ang kasinungalingan o ang posibilidad na totoo ang sinabi nito. Fall? Ulit niya, mababa ang boses. Carlos, hindi ito high school. Alam niyang medyo matalim ang tono niya, pero kailangan niyang marinig ang sarili niyang matatag. Hindi siya pwedeng maging mahina ngayon. Lumapit si Carlos. Hindi agresibo. Hindi nagmamadali. Alam ko, sabi nito. Hindi ako naglalaro. Talaga? Sagot niya agad. 3 buwan kang nawawala sa mundo mo. 3 araw ka sa kondo ko. At ngayon, sasabihin mong hindi ka naglalaro? Huminga ng malalim si Carlos. Hindi ko sinabing tama ang ginawa ko. Pero ginawa mo pa rin. Tahimik. Hindi siya umiiwas sa tingin ni Yana. Hindi rin siya nagtatanggol ng sobra. At iyon ang mas nakakagulo. Kung hindi ko nakita ang article, dagdag ni Yana. Hanggang kailan mo balak sabihin? After reunion, sagot nito. Or maybe kapag sigurado na ako? Sigurado sa ano? Na hindi ka lalayo. Tumigil ang paghinga ni Yana. Hindi mo ako binigyan ng choice. I was afraid, sabi ni Carlos. CEO, afraid. 2 salitang hindi bagay sa iisang pangungusap. Afraid of what? Tanong niya. Na kapag nalaman mong mayaman ako, iisipin mong niloloko kita. Napatawa si Yana ng bahagya. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil ironic. Carlos, sabi niya, niloko mo na ako. Tahimik. At doon niya unang nakita. Isang bitak sa kalmadong mukha nito. Isang segundo ng guilt. Lumapit siya ng isa pang hakbang. Kaya mo bang intindihin kung bakit ako nasaktan? Yes. Then say it. Isang maikling katahimikan. I hurt you, sabi ni Carlos. Diretso. Walang palusot. I should have told you earlier. Walang justification. Walang pero. Tahimik si Yana. May parte sa kanya na gustong magalit pa. Pero may parte rin na nakakaalala ng mga umaga. Yung almusal. Yung paghawak sa kamay niya sa reunion. Yung paraan ng pagtingin nito sa kanya na parang hindi siya kulang. May fiancé ka ba? Bigla niyang tanong. Napakurap si Carlos. Wala. Yung arranged marriage? Hindi natuloy? Sigurado? Yes. Hindi nag-atubili. Hindi nag-alinlangan. Kung gusto ko, pwede akong bumalik ngayon, dagdag nito. May naghihintay sa akin na board meeting. May mga tao na kayang punuin ang kalendaryo ko ng 1 taon. Tahimik. Pero nandito ako. Dahan-dahan siyang napaupo sa sofa. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil kailangan niyang mag-isip. Bakit ako? Tanong niya. Mahina. Hindi ito rhetorical. Gusto niyang marinig.
Maraming babae sa mundo mo. Maraming mas bagay sa CEO. Maraming hindi kailangan magtrabaho ng graveyard shift. Lumapit si Carlos at umupo sa harap niya. Hindi masyadong malapit. Sapat lang para mag-usap. Because you didn't care. Hindi niya agad na intindihan. You didn't look at me like I was a trophy. You didn't try to impress me. You didn't ask how much I earn. Napatingin siya rito. You asked if I was hungry. Tumigil ang puso niya sandali. Naalala niya. Yung unang gabi. Kung may matitirhan ba ito? Kung may pagkain ba? You treated me like a person. Dagdag nito. Not an asset. Asset. Ganun ba siya tratuhin ng mundo niya? Tahimik, sandali. Hindi ko sinasadya, sabi ni Yana. Exactly. Nagtagal ang tingin nila sa isa't isa. Walang background music, walang dramatic lighting, pero ramdam ang bigat. Carlos, sabi niya, mas mahina ang ngayon. Hindi ako galit dahil mayaman ka. Galit ako dahil hindi mo ako pinagkatiwalaan. Isang maikling paghinga ang narinig niya mula sa lalaki. I'm trusting you now. Late, pero honest. Tumayo si Yana at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa city lights. Kung mananatili ka, sabi niya, hindi tumitingin. Hindi na tayo fake. I know. Hindi ako ready maging parte ng mundo mo. Hindi kita pipilitin. Hindi ako sanay sa mansion, sa security, sa headlines. Tahimik. Hindi rin ako sanay sa normal, sagot ni Carlos. Napalingon siya. I don't know how to be ordinary. Hindi ako marunong mag-commute. Hindi ako sanay mag-budget. Hindi ako sanay matulog ng walang bodyguard sa labas. Napakurap si Yana. Bodyguard? Pero natututo ako, dagdag nito. Dahil sa'yo. May kakaibang bigat ang mga salitang iyon. Hindi ito romantic line. Hindi ito rehearsed. Parang first time niya ring sabihin. Lumapit si Carlos ng kaunti. Hindi ko kailangan ng mansion para piliin ka. Hindi ko kailangan ng boardroom para maging lalaki. Tahimik. Pero kailangan ko ng chance. Diretso. Walang drama. Walang pressure. Chance. Hindi ako fairy tale, sabi ni Yana. Hindi rin ako princess. Good, sagot ni Carlos. Hindi ako prince. Isang maliit na ngiti ang sumagi sa labi ni Yana. Hindi niya napigilan. Tahimik sandali. Bigyan mo muna ako ng oras, sabi niya. Hindi ko kayang mag-decide ngayon. Tumango si Carlos agad. As much as you need. Walang negotiation. Walang ultimatum. Hindi ako aalis kung hindi mo ako pinaalis. Simple. Naramdaman ni Yana ang paggaan ng dibdib niya ng kaunti. Hindi pa siya handa. Pero hindi rin niya kayang sabihin na umalis ito. Habang papunta si Carlos sa guest room, huminto ito sa pintuan. Yana? Hindi ko babawiin ang sinabi ko. Tahimik. I'm falling for you. Pagkatapos, isinara nito ang pinto. Iniwan siyang mag-isa sa sala. Pero hindi siya nag-iisa sa isip niya. CEO. Estranghero. Boyfriend for hire. At ngayon, lalaking naghihintay ng pagkakataon. Umupo siya sa sofa at hinawakan ang dibdib niya. Hindi siya takot sa pera. Hindi siya takot sa status. Takot siya sa totoo. Takot siya na baka hindi na ito acting. Takot siya na baka totoo na rin ang nararamdaman niya. May mga katahimikan na mas maingay kaysa sigawan. Ganito ang sumunod na mga araw sa kondo ni Yana. Walang drama. Walang confrontation. Pero may nagbago. Hindi na sila nagpa-practice ng script. Hindi na nila inuulit kung paano sila nagkakilala. Hindi na nila tinatawag ang isa't isa na acting. Mas natural, mas tahimik, mas totoo. Isang linggo ang lumipas mula nang mabunyag ang katotohanan. Hindi umalis si Carlos. Hindi rin siya pinaalis ni Yana. Pero hindi rin sila nagmadali. Sa halip,
Bumalik sila sa maliit na routine na nabuo sa loob ng kondo. Almusal sa umaga, tahimik na kape sa gabi. Minsan sabay nanonood ng kung anong palabas sa TV. Pero sa bawat simpleng sandali, may bago. Mas may malay. Mas may bigat. Isang gabi, matapos ang shift ni Yana, nadatnan niya si Carlos sa kusina. May nakahandang pagkain. Hindi ingrande. Pasta, salad, wine. May maliit na kandila sa gitna ng mesa. Napahinto siya sa pintuan. "Ano to?" tanong niya. Lumapit si Carlos. "Dinner." "May occasion?" "Meron." Tahimik. "Ano?" "You." Napalingon siya. "Ha?" "You've been quiet for days," sabi nito. "Hindi ako sanay na hindi ka nagsasalita." Bahagyang natawa si Yana. "Hindi ako project." "I know." Lumapit ito at hinila ang upuan para sa kanya. "Pero gusto kitang kausapin nang hindi tayo galit." Tahimik siyang umupo. Habang kumakain sila, hindi nila pinag-usapan ang negosyo. Hindi nila pinag-usapan ang pamilya. Hindi nila pinag-usapan ang kasinungalingan. Pinag-usapan nila ang bata pa si Yana. Kung paano siya mahilig gumuhit noon. Kung paano gusto niyang maging architect bago siya napunta sa corporate world. Pinag-usapan ni Carlos ang una niyang board meeting. Kung gaano siya kinabahan kahit hindi halata. "Kinabahan ka?" tanong ni Yana. "Yes." "Hindi ka mukhang kinakabahan sa kahit ano." "Sanay lang akong hindi ipakita." Tahimik. Pagkatapos ng dinner, lumabas sila sa maliit na balcony ng kondo. Malamig ang hangin, city lights sa ibaba. Malayo sa mundo ng headlines at boardrooms. "Yana," sabi ni Carlos. Pwede ba ako magtanong?" "Depende." Ngumiti ito ng bahagya. "May chance ba ako?" Tahimik, hindi iyon proposal, hindi iyon dramatic. Isang simpleng tanong, "May chance ba ako?" Huminga siya ng malalim. "Carlos," sabi niya, "nasaktan ako." "I know." "Pero mas nasaktan ako dahil hindi ko akalaing may pakialam ako." Tumigil ang mundo sa pagitan nila. "I didn't plan to care," dagdag niya. "Tayo dapat hanggang reunion lang." Tahimik si Carlos. "At ngayon?" tanong nito. "Ngayon." Iyon ang tanong. Hindi kahapon. Hindi bukas. Ngayon. "Ngayon," sabi niya. Mas mahina. "Hindi ko na alam kung saan nagtatapos ang acting." Lumapit si Carlos. Hindi masyadong malapit. Sapat lang para marinig niya ang paghinga nito. "Then let's stop acting." Simple, diretso. Walang pressure, walang fairy tale speech. "Hindi ko alam kung kaya ko ang mundo mo," sabi ni Yana. "Hindi ko alam kung kaya kong harapin ang media, ang pamilya mo, ang expectation. Hindi ko rin alam kung kaya kong bumalik sa dati kong buhay," sagot ni Carlos. "Pero alam kong ayokong mawala ka." Tahimik. "Hindi ako kailangan ng CEO," sabi ni Yana. "Kailangan ko ng lalaki." Isang maliit na ngiti ang sumagi sa labi ni Carlos. "Good? Bakit good?" "Because I'm not trying to be your CEO." Lumapit ito ng isa pang hakbang. "I want to be your boyfriend." Hindi fake, hindi for hire. Boyfriend. Tumigil ang tibok ng puso ni Yana sandali. "Carlos?" bulong niya. Kung papayag ako?" "Yes?" "Hindi mo ako pwedeng iwan kapag bumalik ka sa mundo mo." Tahimik ang lungsod, tahimik ang gabi. "Hindi kita iiwan," sagot ni Carlos. Hindi agad. Hindi dramatiko. Pero matatag. "Hindi ako tatakbo kapag nahirapan tayo." "Hindi kita gagawing accessory." "Hindi kita itatago." Bawat salita may bigat. "Yana Lopez," sabi nito. Mas mahina na ngayon. "Hindi ko plano na ma-in love." "But I am." Tahimik. Ramdam niya ang init ng mga mata nito sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi siya umatras. "I'm falling too," sabi niya. Mahina pero malinaw.
Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Carlos. Hindi smug, hindi triumphant, relieved. Parang may hinawakan siyang bagay na matagal niyang gustong hawakan pero hindi niya masiguro. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Yana. "Official?" tanong nito. Bahagyang may nangti. Napatawa siya ng kaunti. "Official." Walang fireworks, walang slow motion. Isang simpleng paglapit, isang tahimik na pagyakap. At doon, sa maliit na balcony na iyon, natapos ang fake relationship. At nagsimula ang totoo. Hindi nagtagal, hindi nalihim ang relasyon nila. Tumawag si Carlos sa mga magulang niya. Richard at Helena Hidalgo. Hindi galit ang boses ng ama, hindi rin malamig ang ina. Mas tahimik, mas curious. "Gusto ka nilang makilala," sabi ni Carlos kay Yana isang umaga habang nagkakape sila. "Makilala?" ulit niya. "Yes." "Saan?" "Sa bahay?" "Sa mansion?" Bahagyang ngumiti si Carlos. "Yes." Napahawak si Yana sa tasa niya. "Carlos, hindi pa ako ready sa ganun. I won't force you." Tahimik. "Pero gusto kong ipakilala ka ng tama." Walang hiya, walang pagtatago. Tama. 1 linggo ang lumipas. At dumating ang araw ng pagpunta nila sa Hidalgo Estate. Malaking gate, mahabang driveway, malinis na hardin, security. Naramdaman ni Yana ang bigat ng mundo ni Carlos. "I'm here!" Bulong nito habang hawak ang kamay niya. Pagbukas ng pintuan ng mansion, sinalubong sila ni Helena Hidalgo. Elegant, tahimik, mapanuri ang mata. "So you're Yana?" sabi nito. Hindi mayabang, hindi sarcastic. Simple. "Yes, ma'am." Lumapit si Helena at pinagmasdan siya. Hindi para husgahan, parang para unawain. "You look different from the girls I've met before," sabi nito. Hindi niya alam kung compliment iyon o babala. "Is that good?" tanong niya. Bahagyang ngumiti si Helena. "Yes." Sa kabilang side ng sala, nakatayo si Richard Hidalgo. Matangkad, tahimik, matalim ang presensya. Lumapit ito kay Carlos. "Are you sure?" tanong ng ama. Hindi kay Yana, kay Carlos. "Yes," sagot nito. Walang pag-aalangan, tahimik ang sala. "At kung masira ang plano natin?" tanong ni Richard. "Then I'll build my own." Hindi malakas ang boses ni Carlos, pero sapat. Tahimik ang mundo ng mga Hidalgo sa loob ng ilang segundo. At doon, sa gitna ng malawak na sala, hindi CEO ang nakita ni Yana, kundi lalaking pumili. Pumili sa kanya. Pag-uwi nila sa kondo, tahimik si Yana. Hindi dahil takot, kundi dahil overwhelmed. "Anong iniisip mo?" tanong ni Carlos. "Na hindi ko inupahan ng estranghero," sabi niya. "Kundi ang lalaking babaligtad sa buong buhay ko." Ngumiti si Carlos. "Regret?" Tahimik sandali. "Hindi," lumapit ito. "Good? Pero Carlos? Kung sakaling mag-propose ka balang araw?" Bahagyang natawa ang lalaki. "Balang araw? Wag mo munang gawin ngayon." Napatawa si Carlos ng mas malakas. Noted. Pero sa loob ng dibdib ni Yana, alam niyang malayo na sila sa simpleng reunion. At kung ano man ang susunod, hindi na ito scripted. May mga kwentong nagsisimula sa mali, sa desperasyon, sa takot, sa pag-iwas sa hiya. Pero minsan, ang mga maling simula ang nagdadala sa tamang tao. 2 buwan matapos maging official sina Yana at Carlos, hindi na pareho ang mundo nila. Hindi na ito kondo at mansion. Hindi na ito CEO at call center agent. Hindi na ito fake at totoo. Ito na sila. Isang relasyon na pinili araw-araw. Hindi naging madali ang adjustment. May mga araw na kailangan ni Carlos bumalik sa corporate office. Board meetings, press conferences. At sa unang pagkakataon matapos ang 3 buwan na pagkawala niya, lumabas ulit ang pangalan niya sa headlines. Carlos Hidalgo returns to lead Hidalgo Global Holdings.
kasama ang isang maliit na detalye, seen with a non-showbiz girlfriend. Hindi na maitago, hindi na itinago. Nasa gilid si Yana ng malaking conference hall nang unang beses siyang sinama ni Carlos sa isang public event. Maraming kamera, maraming ilaw, maraming bulungan. Who is she? From where? Is this serious? Naramdaman ni Yana ang panginginig sa mga daliri niya. Hindi siya sanay. Hindi ito ang mundo niya. Lumapit si Carlos at marahang hinawakan ang kamay niya. Look at me, sabi nito. Napatingin siya. Hindi sa kamera, hindi sa media, sa kanya. Hindi sila ang mahalaga, bulong nito. Hindi headline ang pipiliin ko? Tahimik. At sa sandaling iyon, tumigil ang kaba niya. Hindi dahil nawala ang pressure, kundi dahil may katabi siya. Pagkatapos ng event, hindi sila dumiretso sa mansion. Hindi rin sa kondo. Dinala siya ni Carlos sa isang maliit na restaurant sa gilid ng lungsod. Hindi sosyal, hindi enggrande, tahimik lang. This is where I used to eat alone, sabi ni Carlos. Before everything, napatingin siya. Before what? Before the company became my entire life. Tahimik silang kumain. Simple food, simple table, simple usapan. Yana, sabi ni Carlos, habang hawak ang baso ng tubig. Kung babalik tayo sa coffee shop? Napangiti siya. Kung saan kita inupahan? Yes. Kung hindi mo ako nilapitan? Hindi kita makikilala, sagot niya. Tahimik. I would still be running, sabi nito. At ako, sagot niya. Baka hanggang ngayon takot pa rin sa reunion. Bahagya silang natawa. Minsan, ang maliliit na desisyon ang nagbabago ng buong direksyon ng buhay. Ilang linggo pa ang lumipas. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa opisina ni Carlos at night shift ni Yana, umuwi sila sa kondo. Hindi pa rin niya tuluyang iniwan ang lugar na iyon. Doon nagsimula ang lahat. Pagpasok nila, medyo madilim ang sala. Brown out? Tanong ni Yana. Hindi, sagot ni Carlos. At sa sandaling iyon, biglang umilaw ang mga maliliit na fairy lights sa paligid ng sala. Napahinto siya, may mga bulaklak, may mga kandila, hindi sobrang bongga, hindi hotel level, pero pinag-isipan. Carlos lumakad, papunta sa gitna ng sala, tahimik. Walang background music maliban sa tibok ng puso ni Yana. Carlos, pero bago pa siya makapagtanong, lumuhod ito sa harap niya. Huminto ang mundo, hindi sa mansion, hindi sa harap ng media, hindi sa ilalim ng chandelier, sa kondo. Sa maliit na sala kung saan siya unang nagtanong kung may matitirhan ito. Hawak ni Carlos ang isang maliit na velvet box. Hindi niya agad binuksan. Tumingin muna siya kay Yana. 2 months ago, sabi nito, you hired a stranger. Napaluha siya agad. 5,000 pesos, bahagyang nungumiti si Carlos. And a place to stay, tahimik. You didn't know I was a CEO. You didn't know I was running away. You didn't know anything. Pero tinanggap mo ako. Dahan-dahan itong binuksan ng kahon. Isang simple pero eleganteng singsing ang kumislap sa ilaw. Yana Lopez. Hindi nanginginig ang boses nito. Hindi rin dramatic. Matatag. You saw me when I was nobody. You chose me when I wasn't powerful. And you loved me before you knew my last name. Humigpit ang hawak ni Yana sa hangin. Hindi na kita kailangan upahan. Ngumiti si Carlos. Pinipili na kita. Isang maikling katahimikan. Will you marry me? Walang fireworks. Walang orchestra. Pero sa maliit na kondo na iyon, parang sapat na ang hangin para dalhin ang tanong sa buong mundo. Hindi agad nakapagsalita si Yana. Hindi dahil nagdadalawang isip, kundi dahil naiisip niya ang unang araw. Ang coffee shop, ang bangketa, ang deal, ang reunion, ang galit, ang takot, at ang pag-amin. Tumango siya.
Hindi kita inupahan para pakasalan, sabi niya, nangingiti habang may luha. Pero oo, napangiti si Carlos. Oo? Oo. Isinuot nito ang sing-sing sa daliri niya. Hindi niya napigilan ang pagyakap dito. Mahigpit, hindi dahil takot, kundi dahil sigurado. Salamat, bulong ni Carlos. Sa paglapit sa akin noon. Salamat, sagot niya. Sa hindi pag-alis. Hindi naging fairy tale ang kasunod na buwan. May pressure pa rin, may negosyo pa rin, may pamilya pa rin. Pero ngayon, hindi na sila nagtatago. Si Helena Hidalgo, tahimik na niyakap si Yana isang araw. Thank you, sabi nito, for bringing him back. Si Richard, kahit hindi masalita, isang beses lumapit kay Yana sa garden ng mansion. He listens to you, sabi nito. He never listened to anyone before. At si Yana, sa harap ng pamilya niya sa susunod na reunion, hindi na siya ang kawawa. Hindi dahil may CEO siyang fiancé, kundi dahil masaya siya. Walang script, walang acting. Isang taon ang lumipas. Sa parehong coffee shop kung saan nagsimula ang lahat magkahawak kamay silang nakaupo. Simple clothes, walang bodyguard, walang press. Kung may babaguhin ka ba? Tanong ni Yana. Sa lahat? Tumango siya. Ngumiti si Carlos. Siguro tataasan ko ang talent fee ko. Napatawa siya ng malakas. Grabe ka. Lumapit ito at marahang hinalikan ang noo niya. Pero hindi kita babaguhin. Tahimik. Hindi ko rin babaguhin ang desisyon kong lapitan ka, sagot niya. Sa labas ng coffee shop, may isang lalaking nakaupo sa bangketa. Pagod. Tahimik. Napatingin si Yana. At sa isang sandali, nakita niya ang sarili niya noon. Hindi pulubi ang nagbago sa buhay niya, kundi ang tapang niyang lumapit. Ang tapang niyang mag-risk. Ang tapang niyang magmahal. Minsan, hindi mo alam kung sino ang estrangherong makakasalubong mo. Hindi mo alam kung sino ang may tinatakbuhan. Hindi mo alam kung sino ang may imperyong iniwan. Pero kapag pinili mo ang tao hindi dahil sa pangalan niya, kundi dahil sa puso niya, hindi mo na siya inupahan. Pinili mo na siya. Naway nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon araw. Huwag kalimutan ang mag-subscribe upang lagi kang updated sa ating mga bagong kwento. Salamat sa suporta.